Hello guys, si Vino ito, isang teacher, programmer at isang engineer. Welcome dito sa aking channel. Mag-quick update lang po ako dahil sa kung hindi nyo po ako nakikilala, ako po ay nagpo-program at nagtuturo ng tutorial about programming din po. At ang language pong ginagamit ko ay Python. At dito po sa aking mobile phone or dito po sa aking Android phone, gumagamit po ako ng IDE o ng application IDE kung saan pwede po tayong makapag-program na. Dalawa po yung ginagamit kong application. Isa po ay si PyDroid 3 at si QPython Plus. And lately lang po, nagkaroon po ng update si QPython Plus. Ang lagi ko po kasing ginagamit ay si PyDroid 3. At ang maganda po nun ay parang may mga nadagdag pong feature. Ito po, isi-share ko na po agad sa inyo. Ito po si QPython Plus. Nagkaroon po siya ng mga dagdag features. So, kung meron ka na po nito or wala pa, mag-install ka po or mag-update. Ito po parang ano na siya, game style yung ano niya, mga logos. Tapos, meron na po siyang courses. Dito sa pinakababa, pwede nyo pong puntahan ito. Tapos, may courses po dyan kung saan pwede po kayong mag-open ng course. Dyan. Ito, pipili po kayo ng course kung saan pwede po kayo matuto. Yan. And another po, may bago din po siya na dati po wala po nito eh. Ito po yung notebook. Ito po yung notebook na Jupyter. Yan, Jupyter notebook. Kung nagpo-program po kayo ng analytics, ito po yung ginagamit ng mga analytics programmer. Gumagamit po ng R, Python, yun po yun eh. So, ito po, i-click nyo lang po yun, mag-create na po siya ng server, Jupyter server. Automatic po yan, running na po siya. Ganun lang po kadali. Kung sa laptop po, may install ka pa, dito hindi na. Ganun lang siya. And magrarun na po agad siya ng Jupyter. Sample po, mag-open po tayo ng console. Sana hindi mag-error. Then, select lang po natin yan. Ayan. Oops, nag-error. Kanina nag-okay yan, pero natatimingan natin. Minsan may error eh. Siguro meron ng running port siguro. Alis muna tayo dito. Yan, open natin yung console ulit. Yan, nag-error talaga siya. 404 not found, ibig sabihin yung server. Mag-open ulit tayo. Minsan talaga nag-error siya, minsan okay. So yan, okay, running din. Dito tayo sa new, pindot tayo ng new, then console. Then select tayo. Nag-error talaga siya. Ayan, so new, console, select. Ayan, okay na. Ulit-ulitin nyo lang po, tapos pwede na po kayo dyan mag-type ng mga, parang ano siya eh, pag naka-console, ibig sabihin siya, niyan ay naka-on the fly. Pwede na po kayo mag-run ng on the fly code. For example, type tayo ng print. Hello, Jupyter. Sa ngayon, Python pa lang po yung sinusupport nito. Yan. Halimbawa, gagawa tayo ng variable x is equals to 1.
then x at y is equals to three. And run natin yan. And so z is equals to x plus y. Then pipindutin nyo lang po yung run. Then print z. Yan. So ito po yung Jupyter. Ito po yung nakikita kong maganda dito sa QPython Plus. Kasi meron na po siya nitong Jupyter. Malaking bagay po ito kapag gumagawa po kayo ng mga analytics. Kasi pwede po kayo ditong diretsong mag-type na parang notebook. So yan, ano pa ba? Yung editor nandun pa rin. Dati lang po yung editor. Then yung terminal, dati lang din. Ano pa ba? Explorer. Dito nasisave yung mga files. Then settings. Dati lang din. So may mga ano dito. Hindi ko kasi masyadong ginagalaw tong settings. Pero maganda pag laruan nyo to. Halimbawa ito, keep screen on. And boot script settings, yan. Pwede nyo paglaruan yan. Pwede din yung root mode. Kaso lang, dapat nito naka-root yung Android phone nyo. Ako kasi hindi. Para maiwasan natin yung masira yung phone. Then, settings. Okay na pala tayo dito sa settings. Ayan. So, ito yung bago dito sa QPython Plus. Hopefully, magamit nyo to kapag wala kayo sa laptop at gusto nyo mag-code. Then, gusto nyo gamitin yung Jupyter. Siguro, dagdagan nyo na lang ng additional external keyboard. Meron po tayong video ginawa kung paano tayo magkakabit ng external keyboard. Pwedeng via Bluetooth or via USB. Pwede po tayo magkabit niya para makapag-code po kayo kahit wala po kayong laptop. So, ayun, sana meron kayong bagong natutunan. Kung bago ka lang po dito sa aking channel at nagustuhan mo tong video na to, paki-subscribe po at libre po yan pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung button. Then, meron din pong like. I-like nyo po para ganahan po tayong maggawa ng mga ganitong video tutorial. Then, mag-comment po kayo kung may request po kayong tutorial. Thank you. Bye-bye.